update sa Davao. So maling-mali po yung impormasyon na kung saan marami daw SAP ngayon at nakakagulo dito sa Davao City. Alright mga kamitap, no? So good afternoon. So andito tayo ngayon sa may City Hall of Davao, no? Sa may tapat ng Sangguniang Panlungsod, Davao. So nandito tayo para magmasid, no? At magnilay-nilay kung ano nga ba ang mga pangyayari dito sa loob, no? Dito mismo sa compound ng Davao City Hall, na kung saan ang sabi-sabi nila mga kababayan, isi-serve daw ngayon itong suspension order kay Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Pero sa nakikita natin dito mga kababayan, simple lang naman po ang mga pangyayari ngayon dito, ano? Sa makikita natin mga kababayan, wala naman po talagang kaguluhan dito, walang presensya ng SAF, ultimo mga pulis at mga ordinaryo mga nagtatrabaho dito, nagninegosyo. Talagang at peace po mga kababayan, no? Yan po yung update natin, no? Pero may na-interview po tayo mamaya kanina mga kababayan, no? Kanina may na-interview tayo, ang sabi-sabi nila, no, na kung saan talagang pagpilitan nilang i-serve yung suspension order ni Baste Duterte, talagang malaking gulo daw po yan mga kababayan, no? Malaking gulo, no? Lalong-lalo na dahil mahal na mahal po ng mga taong bayan dito sa Davao itong mga Duterte, no? Nagmula pa yan kay PRRD, kay Mayor Duterte, Rodrigo Roa Duterte, kay Mayor Sara, at kay ngayon kay Baste Duterte, no? Na kung saan ang pwersa po dito ng mga tao at ang kapulisan, no? Lalong-lalo na yung Task Force Davao, talagang hindi po patitinag, no? Hindi po patitinag kung saan ay dedepensahan po nila ang kanilang mayor ng Davao na si Mayor Baste Duterte. So sa nakikita nyo mga kabayan, update lang kayo. Wala naman po nangyayari ditong walang nangyayari ditong mga pagkikilos or walang presensya ng SAP na kung saan talagang kumbaga magkakaroon ng kaguluhan. Wala po, no? Yung mga tao dito nakikita nyo, normal na naglaro ang mga bata, no? Kumakain yung iba na andyan lang patambay-tambay, ayan, pumapasok yung iba. So wala po, no? Mali po yung narinig natin, no? Mali yung mga nababasa natin na mayroong presensya ng SAP, no? Mismo dito sa paligid ng Davao City Hall. So maling-mali po yun, i-correct ko lang, no? Kasi ang sabi ng ating mga kababayan, ang sabi ng ating mga constituents ito, yung mga tao dito, talagang ayaw nilang mangyari yan, no? Dahil wala naman daw pong ginawa si Mayor Baste Duterte, no? Bakit i-suspended, no? Ito ay pagpapakita lamang na talagang adiktador na sila. Kung baga nasa kanila na ang lahat yung power, no? Ang sabi pa naman po, may naka-interview tayo kanina, hindi lang siya nagpapakuha ng video. Ang sabi is handa po daw ang Davao, no? Davao mismo, people power. Naku po, pag yan po talaga ang mangyayari dito, talagang malaking gulo, no? Imagine po, 5 probinsya po sa Davao regions, no? Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Oriental at Occidental, no? Na kung saan pag once magtipon-tipon yan, bukod pa dyan, hindi lang sa probinsya na yan, sa 5 na yan, mayroon pa mga private sector na talagang kaalyado din talaga ng mga Duterte. Mula noon hanggang ngayon, iilang dekada na po yan, no? Mga kabayan, kaya ang sabi nila, hindi po sila natitinag, lalaban po ang mga taga Davao, lalaban ang mga Davaoenos. Ang sabi pa nga nila, peaceful ang Davao City at peace ang Davao City. Bakit kailangan isuspindi ang isang mayor ng Davao na kung saan naman ay nagtatrabaho? Sabi nga pala nila mga kabayan, eto nga, papalapit na nga yung activities, oh. Ayan, eto yung schedule dito, no? Sa June 20 up to June 30 magkakaroon po ng activities dito sa Davao, no? Duao Davao Pesta ng San Pedro. Oh, may mga schedule po diyan, no? Duao Davao Music Fest, Rizal Park, 7 PM.
Duao Davao Pride Fest, Sports Fest, DCRC, Friday, Sunday, 8 a.m. Reyna ng Davao Coronation Night 22, Yusef Gymnasium, Saturday 5 p.m. Duao Davao Pride Parade, Rizal, Rojas to Rizal, 4 p.m. Oh, mayroon din tayong Hugyao Davao Night of Fun Colors, Rizal Park, yan, Sunday 7 p.m. Mayroon tayong Davao Turismo Art and Food Trucks Bazaar, Pesta sa San Pedro, Cahiusayaw, San Pedro Square, Saturday 6 p.m. Duao Davao Inter-Barangay MLBB Tournament. So yun nga mga kabayan, no? So bakit daw guguluhin itong Davao City o ang mayor ng Davao City? Ang sabi ng isang na-interview natin, hindi nga daw nila, no, nahanapan ng paraan si Pastor Apollo Siki Buloy ang mga Duterte pa kaya, na kung saan ilang dekadang namumuno sa Davao. Mantakin nyo, eto kaganda ang Davao City, eto kalinis, tingnan nyo yan, at peace yung mga tao dito mga kababayan, no? Pero magtataka ka kung bakit isususpindi nila ang isang mayor na nagtatrabaho. Kung alam nyo lang, no, ang mayor ng Davao City na si Baste, iba po ang pamamalakad niya dito. Mayroon po siyang Baste Caravan na kung saan naka-schedule yan sa mga karampatang petsa at sa mga barangay. Yun po ang ating mayor Baste Duterte sa Davao, no? Magkaiba po sila ng pamamaraan, no? Kasi si Mayor Baste po, ang duty niya, siya po ang lumalapit, no? Siya po ang lumalapit at pumupunta doon mismo sa mga barangay-barangay, no, na kung saan one-stop shop po yan, no, mga kababayan. One-stop shop po ang ginagawa ng ating Mayor Baste Duterte, na kung saan siya yung pumupunta, no, lahat ng mga departamento dito, engineering, treasury, iba't iba, basta part ng sa health, lahat yan, no, mga department niya dito, talagang dinadala niya yan doon mismo sa isang barangay. Kaya ang tawag dyan, Baste Caravan, no, na kung saan siya na mismo ang lalapit. Hindi na po yung mga taong bayan ang lalapit sa City Hall, kundi ang City Hall at ang mga offices ng City Hall, engineering, treasury, lahat na pupunta po sa isang barangay. Kaya ang tawag dyan Barangay Caravan. Yun po ang isang tatak ng isang Baste Rodrigo Roa Duterte, no? Siya lang po din ang tanging mayor na batang mayor na kung saan ipinaglaban, no, ang war on drugs dito sa Davao City, mga kababayan. No, ganun po. Kaya ang sabi ng mga tao dito, subukan nilang suspindihin si Mayor Baste at talagang mag people power daw dito sa loob ng Davao City. No, yun naman mga kababayan. At sana po, no, maging update tayo, kita-kita tayo, maging mapagmatsyag tayo mga taga-Davaoenyo. Kasi po, no, ang Davao ay talagang life is here. Maraming salamat at kita-kita tayo sa sunod na update natin. Thank you and God bless.